Hello mga stories, welcome back sa another content, no? Mga stories, meron tayong papakinggan natin yung mga basurang content o basurang itong opinion nito um, ni Senator Robin Padilla tungkol sa itong depression daw na weak daw, weak. Wow, coming from you, Robin Padilla. Pero sige, panoorin natin. Ito ganito sa GMA News. Okay, ito. Pinalagan ng ilang grupo ang pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa depression, kung saan sinawag niyang mahina ang mga kabataan ngayon. Ayon pa sa sociologist, delikado yan dahil tila binabaliwala at minamaliit ng senador ang karanasan ng ilan. Nakatutok si Dano Tingkung. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming bata magagalit siguro, pero pasensya. Obvious naman. Obvious naman. Oo. Kung well, may magagalit at magagali yan, Senator Robin. Kasi internet pa yan, di ba? Oo. Kung handa ka sa backlash, okay, why not, di ba? Kayo, you are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Okay, so palagay niyo mga stories. Agree ba kayo doon? Ako, bago ko sagutin sa inyo, no, pero kailangan ko talaga na may mga opinion dito. May minsan iba na agree sila, pero kasi hindi sila agree. Okay. May kanya-kanya kasi tayong perspective dito. Okay? So, ito, sa kanya, opinion naman niya yan eh. Okay? Once a week, okay, sige. Pero expect na lang natin na darating din ang mga backlash galing sa mga netizen. Diba? May mga lalait, meron mag-agree at mag-disagree. At worst pa dyan is pwede kang, alam mo yun, huwag naman sana na abangan ka lang sa labas. Diba? Or pwedeng sasabihin sa'yo na i-report kayong, ipipindutin yung report. Ito, hate speech yung isasabihin sa'yo para ma-down yung video mo. Parang ganun. Diba? Okay. Umani ng samot-saring reaksyon ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa pagtalakay sa panukalang i-ban sa social media mga kabataan tulad ng ginawa sa Australia. Nabanggit kasi ni Senador Rapi Tulfo ang dami ng kaso ng self-harm sa mga kabataan bunsod ng cyberbullying. Sabi ni Padilla, Yung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko Yan na po, Robin, coming from you, ha. Ako, aminado ako, biktima din ako ng cyberbullying. Hindi pa uso kasi yung bullying noon. Pero, from 90s, well, ito naman na wala pang social media doon. Wala pang cellphone. Wala pang cellphone to. Walang laptop o walang desktop yung sa computer. Wala pa noon. Wala pang internet doon. Siguro, from ano pa yan? From beeper, wala pa kami. Hindi kami namin nahawak yun. Siguro mga college yun. Beeper yun. Pero, hindi namin pag-usapan yun. Kasi wala pa kaming gadgets in that time. Notebook, book lang, ganun. Oo. Yun ang hawak. Ang libangan namin, Game Boy. Ano ba yung mga, Game Boy, kami computer, minsan, PlayStation pa. PlayStation 1. Pero, hindi natin pag-usapan yun. Pero, sige. Tuloy na, tuloy. alam yun eh, kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. pinalaga ng ilang grupo ang pahayag lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ang depresyon.
na nararanasan nila dahil araw-araw silang humaharap sa mga krisis. Kahit ang ilang kabataang aking nakausap, may gustong itama sa mga binanggit ni Padilla. Magkakaiba po tayo ng generation. So, magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those So, situation. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time, before, nung panahon nila, hindi siya nadadiagnose kasi, ayun nga, mental health nga naman, hindi naman nila pinapahalagahan noon. Siguro hindi pa kasi kilala. May nag-e-exist talaga. Pero, hindi pa kasi nakilala kasi siguro nakilala sa social media, ganun. Yung salitang depression, di ba? I think is parang hindi, sa panahon nung mga 90s, 80s, siguro hindi pa nakikilala. Kasi sa akin kasi mga stories, parang, well, ilalagay natin sa aking life story nung aking siguro yung pre-teenagers, yung mga 12, 11, 10, aminado ako talagang na cyberbullying talaga ako. Hindi ko tatanggihan. Alam mo, ang sa akin lang talaga, hindi ko masasabi na medyo nade-depress kasi medyo ako rin noon that time yun depressed pero baka sabihin depressed hindi ba uso yung depressed hindi. Siguro ako rin may minsan naisip ko na parang hindi ko na parang wala na akong kwenta dito sa mundo nito. Kasi every time na may libang ako, for example ito, yung sabihin natin ito, yung sticky pad, for example yan. Or sabihin na lang natin yung sabihin natin na yung bond paper, pad paper, sabihin natin pad paper, meron ako. Siyempre, maghihingi dun. Ang dami. Siyempre, bago may manghingi kasi galing from the ito from Ang nangyayari, hingi ng hingi, bigay na bigay, di ba? Nang libre. Ako yung nawalan. Di ba? Ako yung nawalan. Nawalan ako ng kasi sila yung parang binigyan ko na lahat. Alam mo yun, yung parang pinaghirapan ng aking magulang tapos sila ang nakinabang. Pag pinalagan ko, ang sasabihin, lalaban ka. Wala akong kaibigan nun. Take note, wala akong kaibigan. Mga babae, lalaki, ako, kaaway na ako, turing nila ako kaaway. Wala akong kaibigan. Until na, wala na nga akong kaibigan. But for them, ngayon, tapos kinukuha nila yung mga necessarily minsan pa paper, minsan yung ballpen, yung pati yung painting, example yung sandali lang. Minsan lalo na yung ballpen, kinukuha nila. Minsan pag gusto ko talagang alam mo yun, kahit bag ko gusto dalhin sa kantin pero pinagbabawal. Dapat iwanan. Ang dami nawawala. Tutuusin, Diyos ko. Wala. Take note, wala akong kaibigan. Ang tanging gusto ko ibantay ito. Itong ballpen na to. Lalo na pag sign pen na pag-uusapan, cool ka na nun. Ano na ngayon, parang wow, sign pen, social. Diba? Hirap na ako, lalo pag paper. Hindi ako makahingi, hindi sila kasi ayaw nila. Pag hihingi ako, hindi niya ako pinagbigyan. Pag mayroon ako,
Pag meron ako, inanakawin yan, kukunin yung yung pad paper, parang ganun. Ako yung nawawalan. Kahit yung mga gamit ko, yung sample, yung mga notebooks, yung ganyan-ganyan. Alam mo yun, minsan hindi ko, parang gusto ko talagang lumipat pero hindi ako makalipat ng school. Kasi na-trap ako eh. Na-trap ako sa mundo ng kadiliman. Kung sakit ano pa ako talaga. Kaya, minsan kasi, gusto talagang, ah, alam mo yun, tapusin ng akin. Gusto ko na tapusin. Pero may nagbabantay kasi sa akin. Hindi ko alam kung sino yun. May mostly, yung mga binabantay na ako. Kahit yung paglalakad, may nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung sino. Kaya yun, ito ngayon talagang hanggang ngayon, may nagmamasid pa rin dito. Hindi, wala nga akong, wala akong mahal sa buhay. Sila nga, yung mga kapatid ko, may, ano na, mga, mga kapatid ko, may mga pamilya na. Paano na ako? Saan ako lulugar? Ano naman ang makikitira ako dun? Ibang usapan eh. Kasi may ibang pamilya niya eh. Paano na ako? Kaya tinan mo, kaya may totoong kasabihan eh. Anin mo pa ang damo kung patay ng kabayo. Diba? Wala na. Dito na tayo eh. Nasa ano na tayo. Kaya, yun. Mga stories kasi, yun, this is my life. This is my dark secrets sa akin nung kapanahonan. Kaya minsan talaga na kwento ko ito kasi totoo ito na di ko alam kung gusto ko ito talaga ilaban. Hanggang ngayon, nilalaban ko na ito eh. Kasi wala na kasi ako matutungan eh. Ang tanging way ko na lang ito, video na lang to. Magsasabi ako na ng mga thoughts ko, parang dito. Yung mga saloobin, ganyan. Yan yung mga response ko, yung anong reaction ko dito. Yan yung ginagawa ko dito sa YouTube na to. Sos, pasensya na kayo kasi nabibring up din yung aking nung since my childhood teenage days. Talagang wala akong libangan, kinukuha kasi nila. Lalo na bawal yung mga, example, yung mga radyo, yung portable radio. May ano kasi kami yung may mga portable radio. Kahit yung mga tape, pinagkukumpiske. Diba? Wala akong parang libangan man lang. Pero may isa kahit yung mga signprint, kinukuha nila. Ito, isa kinukuha nila yan. Pag nakita niyan, oy, ang ganda, yun. Minsan pag in the spot, kinukuha nila. Pag nawawala, babayaran ko daw. Wala naman silang patunay. Yun lang mga store. So, yun lang masasabi ko dito. So, ang sa akin lang kasi is, di lahat ng tao may ganyan. Well, in fairness naman kay Robin Padilla, swerte naman niya.
kung malakas naman siya. Hindi ko naman katawan yun eh. Just my body. I'm sorry to say, Mr. Robin Padilla, I'm beg to disagree that. Ako, ako, proven na ako sa sarili ko na wala akong, ano, wala akong makukuha ng ganito. Kasi, in the future, hindi ko makakuha yung ganun eh. Ilang mga stores. So, hindi ko na ito, hindi ko na, okay na ito ang sa akin lang is ang sabi ko dito is, hindi ako agree dyan. Kasi this is your, your nerves kasi yan eh. Sa'yo yan eh. Swerte mo yan. Para sa akin, yung mga dati kong yung mga dati kong mga kaklase schoolmates na nagsi-abroad na. Kaya ako ngayon, nandito pa rin ako sa Pilipinas. Wala akong maangat. Ilang mga stories, update tayo about sa about sa mga, yung kay Robin Padilla, no? At na-happy ako kay Paulo at i-react natin yung thoughts niya. Kasi kulang yung kaalaman ko regarding sa mga comparison, no, yung between sa Gen Z sa ibang generation. So, ayan, panoorin natin saglit. Ito yung galing kay, so, pinatay ko muna to kasi gusto ko talaga na makinig na lang kayo. Okay? So, ito, galing ito kay Paulo. Yung uhahay mo, Kids Today sabi yung strongest senator yan, nakita ko to eh. So, sinabi daw niya na ang youth vote ngayon ay weak. Kasi yung panahon daw niya, okay, ito naman, so naman yan, nila nakakang medal. Ito yung context niyan, so hindi nakakaalam. Kasi ito yung tungkol doon sa Wednesday hearing ng Senate Committee on Public Information and Mass Media on the Children's Safety in Social Media Act. Ang mga bata po ngayon, sad to say, okay, magalit sa akin, naku, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo, you are weak. Okay, Gojo, sa akin yung Robin Padilla, hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada, natuto kami na huwag umupo umiyak. Nanggaling din ako dyan eh, hindi yun basihan. Kasi wala rin namang way para ma-record or magkaroon ka ng basihan na hindi ka umiyak or wala kang pinagdaanan, di ba? Yung tinuro sa atin noon, merong mga panahon para doon. Okay, may mga panahon na hindi dapat yun yung unang emosyon na ilabas mo, lalo na sa mga professional setting, ganyan-ganyan. Gumagana yun, yung ganung bagay. Pero pag yun lang ang kaya ng utak mo, kung hindi ganun ka open-minded, ang iyong sarili pagdating sa mga bagong konsepto, nagiging ganito ka. Wala daw depression, hindi daw siya common word. Kasi walang paraan para i-verify. Ngayon meron na. Alam mo sira yung vitamina, inom-inom ka pa, exercise. Dati nga, hindi na kailangan nun eh. Mabuhay naman, di ba? Mga namatay ng Great Depression, di ba? Doon pala may word na Great Depression. Doon na agad yung word. At saka hindi yun flex. Never yun magiging flex. Kung kailangan mo sabihin sa isang sunod na henerasyon na mas mahina or mas maraming problema, ganyan. Kasi galing sila sa inyo eh. So magre-reflect din yung back to you. So hindi rin yung so sabihin, you failed. Nag-fail ka rin nag-growing yung next generation. So binaril mo din sarili mo. Saan siya productive at all. Maraming bagong studies, maraming bagong mga terms at ideologies, may mga bagong research regarding sa mga mas nabubulat-lat pa na pagkakilala sa ating sarili, sa ating history. Okay, so yun, about yung research, no? So, hindi ko ata na-bring up nung kanina, yung the past video nung, yun nga yung yung sa research. Alam mo yung mga stories doon kasi yung hindi nadidiscover yung research na yun. Yung sa mga, yung tinutukoy ko yung medical research, no? Yung napapansin mo, hindi na uso yung depression noon kasi hindi pa nadidiscover. Diba? Although, may isa talaga na sinasabi mo, na iba sinasabi,
ano lang yun, parang akaratehan mo lang yan, ganito, ganyan. May mga sinasabing ganun eh. Well, kaya, ano eh, hindi pa kasi yung time na yun na nagkakaroon yan noon, pero hindi pa na i-discover yun. 'Di ba? Yung depression noon pa. Meron talagang pero hindi siya mayroon siyang depression pero hindi siya nadi-discover. Nagets mo? Yung meron siya talaga na discover depression noon pero hindi siya na-discover. Siguro dahil nga sa ah, wala siyang libangan, parang example parang kasi yung panahon yun wala pang cellphone nun eh or TV lang information that time. Tsaka nung time na yun kasi ah hindi yung time niya wala pang Facebook, wala pang Friendster that time, wala pang computer, wala pang laptop nun eh, 'di ba? Kaya nung time na yun sa akin yun eh ang libangan ko walang iba kundi yung radyo lang. Radyo lang yung akin, yung parang yung parang clock radio lang yung ko. Ang ko yung gamit ko, ang gadget ko lang, clock radio. Pag si so, pakita mo yung clock radio ko dyan, yung sinauna ko, yung ilalagay ko. Yung tinutukoy ko yung clock radio. Yan yung kasi yung ko eh. Tapos wala na. Hindi na ako puro tape, yung mga cassette tape, wala. Ilang minsan nga binantaan kukunin mo yung kukunin nila yung pag hindi ako na kukunin nila yung 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 radyo na libangan ko pero wala eh talagang alam mo yung parang wala akong libangan para tinatanggal mo libangan ko. Minsan nga minsan iipon ako ng portable radio worth 200 pesos yun. Kasi pa yun. Sa ngayon 1,000 na yun. Yung ganitong value pag portable radio. Kaya yun 200 kasi yun pinag-ipunan ko yun. Tapos ang baon ko 15 pesos pa yun. Oo. Kasi mababa pa kasi yung value nun. Ayun. Tapos ako nun, talagang nagtiyaga ako sa isang plastic cup. So itong depression, nung dati ang tawag dito ay nanunungo ka sa punso or kinukulam ka. Ngayon mayroon ng word for it. Yun yung isa doon, depression. So, parang flexing na naman niya to at baka nakakalimutan mo na umiyak din naman siya sa sinasubik ka ba pag umiyak ka? Na-depress kayo? Syempre, munti ako nagpakten. Sinagip lang ako ng aso ko. Totoo to. Sobrang blanket statement lang siya. I think naiintindihan ko yung sinasabi niya ni Senator dito na bisa sabihin depressed. Kasi may mga taong ginagamit nga lang yung depressed para sa cloud, at hindi naman talaga sila gano'n. Like, malungkot siya. Pero meron hindi natin hindi natin masisisi yung ganyan sila yung mindset nila. Yung sinasabi lang, for the cloud lang yan. Kaya kayo nag-depress for the cloud. Paano yung mga private person na nade-depress? Ibig sabihin nila, nagpapapansin ba sila? Hindi. Papansin baka sabihin, depressed lang ito. Kaya pag sabihin mo isang private person, depressed naman itong hinayupak na ito. Ganun. Ganun sa ganun. Ang mga taong depressed na clinically at mentally merong problema. Meron silang biological, physical, at environmental factors na naapektuhan sila sa kanilang ginagawa. Kaya sila nagkakaroon ng mga ganong epekto sa kanila. Mas maganda dito, kesa i-compare natin 80s, 90s, gamitin na lang natin, alam natin impormasyon ngayon para matulungan yung mga susunod na henerasyon. Para sa susunod na henerasyon pa nila, alam na nila ang gagawin nila. Yun yung mas importante sa panahon ngayon. Hindi yung ganito,
problema kasi 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 yung mga agencies ngayon lumaki sila ng social media, 'di ba? That's the truth. Kaya yung mga kaya ako, katulad ko, medyo hapyaw sa'kin yung Gen X. Medyo hapyaw sa'kin yung Gen X kasi ko, hindi pa ako kasi lumaki ng, sa na cellphone. Ito college, siguro college or hindi, nung, may ako, siguro college ba? Hindi bago ako makapag-board, pa lang ako, yung cellphone ko is keypad pa lang yun. Keypad pa, wala tapos nagka-smartphone lang ako nung pa nun, nung 2013 pa. Oo, wala pang yun, wala pang, kung either yung internet, lang yun, 3G pa nun, 'di ba? Tsaka hindi siya kaya napapansin mo late yung, aking yung aking, yung parang, trending sa akin kasi alam mo yun, medyo hindi siya afford yung mga sweldo ko kasi napakababa yung sweldo ko that time na yun. Kaya minsan talaga, ah, yung panahon ko yun, keypad pa din yung gamit ko. Hindi yung yung parang top of the line yung mga cellphones like yung mga Samsung, 'di ba? Yung keypads pa nun. Tsaka wala pa akong, laptop noon that time nun. Ngayon may ako laptop, yun nga lang Celeron yung gamit ko ngayon. Ito, gamit ko Celeron. Pero pang-record lang ito at saka check ng email, yun lang. Kaya gusto ko yun nga, ginagamit ko 'to para pang, ko, if ever na lumago yung YouTube ko, yun, makakabili ako ng maraming, a-upgrade ako ng laptop, a-upgrade ko yung, cellphone ko, yun. Basta pa-subscribe na lang yung channel ko kasi sa ngayon wala pa, hindi pa namo-monetize yung aking channel, kaya as of now nasa 284 yung aking subscribers pero yun naman wala akong kinikita dito, 'di ba? Yun. Para lang maging ako yung mas magaling sa'yo. Wala nakakatulong dito at lang to ito yung mga reaksyon ng mga tao na papapalitan na parang kailangan meron akong former glory na kailangan ko matapakan. At nakakalungkot yung ganito. Ito ba yung sinabi ng CICC na yung magandang way para malabanan yung scam, misinformation, disinformation ay hindi ilayo yung mga bata sa social media pero bigyan sila ng tamang armas sa loob ng social media, an informed citizenry. Now, if you take away the children from the platforms where they usually listen to, nakita ng news, nakita ng AI brain rot, nalalaman nila at nagiging receptive na sila na naiintindihan agad nila yung parang tweet, parang may mali dito, parang fake to. Kesa yung isi-shield mo sila dito. Kailangan Yung yung pamangkin ko, meron siyang advocacy against the fake news. Yun. Yun sila yung meron silang advocacy na kailangan niya parang matugunan nila. For example, paano mo paano mo i-identify yung AI? 'Di ba? Identify AI. Kung totoo ba yan o AI, kailangan ma-identify mo yan sa pamamagitan ng pag-observe mo sa isang video or image, even audio mismo. 'Di ba? Yung malalaman mo yon yung mga kung AI man yan o hindi. Kaya yun. Kasi sa panahon na minsan na-identify ko na AI, may na-identify na rin fake, ganyan. Diba?
edukasyon. At nagre-reflect ito sa edukasyon sa ating bansa in its entirety. Na kung tayo ay takot na bigyan ng impormasyon ang mga tao na gumagamit ito, mapa sa demokrasya man yan, mapa sa mga bills, mas pinapakita dito na ayaw natin ng mga taong may alam. Kasi nako-call out yung mga nasa posisyon na hindi alam yung ginagawa nila. Parang mostly yung mga, ayun na naman, ayaw ko kasing makisali dito eh. Naalala ko yung, napanood ko yung mga, yung, usapan nila ni boss, ni Sir Caio, about sa yung mga mommies. Pinaakyat yung isa, yung isang mommy dyan. So, how dare you, ganito, ganyan, yan, how dare you yung salita ng ganito, ganyan. Ito kasi yung problema dito yung gagamitin niya yung matanda card. Doon ako naiinis Even yung mga, yung katrabaho dati, yung person, bakit ninyo, ninonormalize yun? Yung pagiging matanda card nyo. Tapos, ginaslight pa ako nito. Yung sinasabi nila na, balang araw tatanda ka rin. Oo, nandun na tayo. Tatanda rin tayo. Pero hindi ako umabot sa ganyan. Ano ba naman yan? Hindi ako aabot yan. Huwag kayong mag-alala. Okay? Sabi, pag mas bobo yung mga tao, mas gusto yun ng mga tao nasa posisyon. Kasi, Yun yung problema dyan. Yung, yan yung, gusto nilang parang abusuhin yung yung mga taong bobo. Para magiging uto-uto ang mga totoo at mangmang yung mga tao. Kaya minsan nalulungkot ako na maramihan dyan na inuuto yung mga tao. Yung, for example, yung yung humanitarian di ba? Yung na-scam, dami yan. May mga kumpanya yan. Actually yan, naku. Kaya minsan nakikita ko, yung minsan sasabi, power. Yun. Ang dami ko nadadaanan ko yan. Sabi ko, nakakalungkot yung mga nasasali dito. Minsan yung pag-uwi ko, meron kasing kumpanya, meron silang parang ginagato dyan. Every evening. Along sa Top Avenue. Kasi pauwi na ako ng dating. May nakikita akong parang power. Hindi si kong TV yung tingko ko. Yung yung isang parang ang dami na ako tudong. Kaya nakakalungkot. Inuto yung mga ibang tao para mag-skin nila. Wala akong binabanggit na brand yun pero matagal na yun. Siguro mga 2014, 2013, ganun. Hindi ako magpapanggit. hindi sila maka-call out at hindi madodouble check tayo ng mga sinasabi. Ron, so kung tumawag, Okay, so yun lang ko about dito, no. So nilang mga story. So update lang yun at saka masabi ko magkaiba talaga. Hindi pa na-discover kasi yung depression yun. That time nung 90s. Okay? Siguro na-discover yan yung siguro mga 2020 yun. Kaya nagkakaroon. Hindi naman sa nakikiuso kasi yun yung nakikita karamihan. At saka lalo na kasi may social media na kasi tayo. Kaya yun. Yun lang wala mga story. So anyway, yun lang. Thank you mga story sa